tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Secret Source of Sickness. Nang panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakitang malungkot. Tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala ka namang sakit. Nehemia 2:1-2. Ang lungkot at sakit ay magkamag-anak. At madalas na ang taong nalulungkot ay napagkakamalang may sakit, at ang may sakit naman ay mukhang malungkot. Ang ating pag-aaral, The Secret Source of Sickness. Ang malalim na pinagkukunan at pinagmumulan ng mga sakit. Salamat, Panginoon, dahil kayo'y manggagamot. Dahil inaalis niyo ang aming mga sakit. Ngayon, ibunyag niyo sa amin ang mga lihim na pinagmumulan ng maraming sakit upang ang inyong kalusugan, sigla, kasiyahan ay manatili sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, pagalingin sa aming mga karamdamang espiritual at pisikal. At ngayon, Panginoon, hiling naming mangusap kayo. May kapangyarihan nang ito'y tumalab sa aming mga buhay, kami maging mga malusog, masigla, masaya. Salamat sapagkat kayo ang aming didinggin at nananalig kaming kayo'y mangangaral. Sa ngalan ni Jesus na iyong anak, aming tagapagligtas at kaibigan, nananalangin kaming may pasalamat. There is a very thin line between sadness and sickness. Mahirap kumisang paghiwalayin ang lungkot at mga sakit. Many physical illnesses come from and are manifestations of negative emotions. Ito ay patuloy na napapatunayan ng maraming mga pag-aaral sa kalusugan ng tao na maraming mga emosyong mabibigat, madidilim, masasakit ang pinagmumulan ng mga sakit. At maraming mga sakit ay pahayag lang ng mga sakit ng kalooban na ipinapahayag ng katawan. Kaya ang sabi, if you are cheerful, you feel good. If you are sad, you hurt all over. Proverbs 17:22. Kapag ikay masiglat masayahin, gumaganda ang iyong pakiramdam, ngunit kung ikay malungkutin, kutakot-takot ang nararamdaman mong sakit. Integrative medicine connects diseases with negative emotions. According to Dr. Eric Francisco, a licensed medical doctor who also gives holistic and homeopathic wellness treatments, anger weakens the liver. Yan daw galit ay nagpapahirap, nagpapahina at nagbibigay ng sakit sa atay. Grief weakens the lungs. Worry, the stomach. Stress, the heart and brain. Fear, the kidney. So kung ano ang mga negative, dark, and heavy emotions ng tao, may epekto ito sa kanyang mga body parts, lalo sa mga tinatawag na internal organs. Pag magagalitin ka, humihina ang iyong atay. In fact, pagka ang tao ay laging magagalitin, madali at pwedeng isipin na siguro may sakit siya sa atay. Kapag ang tao ay laging nalulungkot, humihina daw kanyang baga. Kaya maraming sakit ng mga malulungkutin, naninimdim, laging naluluksa, sakit sa baga. Ang pag-aalala, nagdudulot ng sakit sa sikmura. At alam nyo yan, pag ninenervyos kayo, parang may mga parang insekto sa loob ng iyong tiyan, na parang hinahalo kayo yung tiyan pagka ikaw ay ninenervyos. Meron talagang koneksyon. At pag lagi kang stressed, laging nag-aalala, laging naliligalig,
ang puso at ang utak ay apektado. Kaya marami kuminsan na makikita mo kahit sa pelikula, biglang nagalit, ayun, na heart attack, namatay, na stress. At pag lagi kang matatakutin, humihina ang iyong mga bato or kidneys. At marami pang iba. And interestingly, so much more evidence are being unearthed and given by many researchers along this line. Pag binaligtad mo yan, there are many physical diseases that could be traced to bitterness. Ang mga taong laging galit, may sama ng loob, may hinanakit, marami ring sakit. Many diseases could be traced to sorrow, loneliness, isolation, depression, even anxiety, pressure or over-competitiveness, nervousness and fear, jealousy, envy, frustration, failure, helplessness, and very especially, guilt. Ang taong laging may guilt feelings, maraming karamdaman. Kaya siguro maraming relihiyoso, mga panatiko, ang sa kabalintunan at kabaliktaran ay maraming sakit. Kasi maraming guilt. Pag napasali kasi sa isang hindi Jesus-based religion, walang itinuro sa iyo kundi mag-guilty, walang ginawa kundi ikay usigin, walang ginawa kundi ikay husgahan. You will be forced to live yourself in denial, in pretense, in hypocrisy, and in hidden guilt. Ang bunga, maraming sakit. Kumisan sakit sa balat, mga hindi maipaliwanag na mga makakati dito at makakati doon, mga hindi makatulog, hindi makakain, irritable, magagalitin, ang pinagmumulan, negative emotions. Why? Because we are body and soul. We are body, soul, and spirit. At pag may sakit ang iyong emosyon, ang iyong soul, ang iyong espiritu, magkakasakit din ang iyong katawan. That is why Jesus is the foremost healer. Kaya hindi nakakapagtaka na si Jesus ang pinakadakilang manggagamot because his healing method first deals with negative emotion. Pag sinuri ang panggagamot ni Jesus, hindi hocus-pocus, kundi ito ay matatawag ngayon na holistic, even preventive, kasi ang ginagamot muna ng Panginoong Jesus ay ang damdamin, ang emosyon, ang espiritu, sapagkat pag ito'y gumaling, kasunod na gumagaling ang katawan. Kaya ang reseta ni Jesus for guilt, forgiveness. Malaking sakit, mabigat na dalahin ang guilt, ang usig ng budhi. At sapagkat alam ni Jesus na anumang pagsisikap ng tao ay hindi siya magiging perfect at hindi niya kaya, alam ni Jesus na sa kanyang pagiging maunawain, anumang pagsisikap nating maging tama ay paminsa-misay magkakamali, madadapa ang tao, magiging kulang. Kaya ang kanyang reseta for sin is not perfectness, is not punishment, but forgiveness. At pag pinatawad ka ni Jesus, gagaan ang iyong pakiramdam, lilinis ang iyong dumi, liliwanag ang iyong dilim, tutuwid ang iyong liko. Kaya, gagaling ka. Kaya sa halip na ang ituro ni Jesus ay maging perfect kayo, huwag kayong magkakasala, huwag kayong magkakamali kahit kailan, ang ibinigay niya, pagpapatawad, pag-unawa. Walang patakarang pagtanggap. Sino ang hindi gagaling kung ito ay uunawain at tatanggapin? When Jesus saw how much faith they had, He said to the crippled man, "My friend, your sins are forgiven." Pinatawad ni Jesus yung lumpo. Kung ano man ang pinatawad, hindi natin alam, pero ang alam natin, ang lumpo tumayo at naglakad. Mark 2:5. Many religious groups and persons actually add sorrow, difficulty, and hardship to their followers because they only constantly make people feel guilty. There's always the threat of judgment. Ititiwalag ka, impossible standards, mauobliga kang magbalat kayo, magkunwari, magpanggap.
at lalo lang babaon, lalalim ang iyong mga sakit. At napakarami pang ganyang mga halimbawa. Ano ang reseta ni Jesus for rejection? Acceptance. Sa mga taong itinakwil ng lipunan, itinapon, minasama, binaliwala, ang tugon ni Jesus, pagyakap, pagtanggap, pagbubukas ng kanyang puso sa mga taong ito. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. Jesus said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. Luke 19, 1-5. Dahil si Zacchaeus ay chief tax collector, itinatakwil siya ng kanyang mga kababayan because of the corruption associated with tax collection and the betrayal of the nation because tax collectors were serving the imperial government of Rome. Kaya ang ganito mga uri ng tao, bagamat mayaman, may kapangyarihan, ay puwera sa lipunan. Hindi pinapansin, hindi inaanyayahan, hindi dinadalaw. May sakit si Zacchaeus. At sinagot yun ni Jesus, at ang sagot ni Jesus, pagtanggap kay Zacchaeus. Sabi niya, bumaba ka dyan sa puno, dahil umakyat si Zacchaeus doon para makita si Jesus na dumadaan, sa karamihan ng tao, hindi mo makita kung di ka aakyat ng puno. At sabi ni Jesus, kakain ako sa bahay mo, sa iyo ako tutuloy. Alam natin na si Zacchaeus, agad-agad matapos silang kumain, ay nagkaroon ng pagbabagong loob. What is Jesus' prescription for isolation? Touch. Connection. At sino sa atin ang hindi pa nakaka-connecta sa mga sakit na ito ng guilt, rejection, at ngayon isolation? Ang sagot ni Jesus, personal na atensyon, connection. Napakaraming hinawakan, hinipo ni Jesus na mga ketongin, maging mga bangkay, maging mga babaeng dinudugo, considered unclean. Jesus allowed such people to touch Him. He even touched them. At alam nyo, the healing power of touch. Kung minsan lungkot na lungkot ka, meron lang tumapik ng konti sa iyong balikat in a loving, affectionate way, napakalaki na ginagaan ng iyong kalooban. Minsan takot na takot ka, nag-guilty ka, galit sa iyo ang mga tao, meron lang isang humawak sa braso mo at pinisil ng konti in a very understanding way, gumagaan ang iyong pakiramdam. At yun ay binigay ni Jesus sa mga tao. He touched the dirty. He touched the untouchables. And they healed. What is Jesus' prescription for being unloved? Nothing but love. And up to now, being unloved is an epidemic. Napakaraming tao kulang sa pansin, kulang sa pagmamahal, gutom na gutom sa kalinga, at yan ang ibinigay ng Panginoong Hesus sa mga tao, to love the unlovable. Jesus loved all types of unloved and unlovable characters. Kaya hindi katakataka na naggagalingan sila sa kanilang mga sakit. Dahil una, na napapagaling ang mga sakit ng kanilang damdamin. Ano ang payo at tulong ni Jesus for aloneness? Fellowship. Kaya merong church na itinayo si Jesus para ang mga tao mag-fellowship. Hindi ka lang dumadalo para kumanta, para makinig ng mensahe, para magbigay ng iyong mga handog. Pumupunta ka sa church para makipag-fellowship. Unang-una, dahil kailangan mo yon. At kung sakasakali na hindi mo kailangan because you have a good social life, kailangan ka ng iba. You go to church not because you need to be there, but also because you are needed. Hindi ka lang naman nagpupunta para kumabig, pumupunta ka rin para maglingkod sa iba. So pupunta ka sa church kung ikay nalulungkot, nag-iisa, nahihirapan ng loob, at kung ikay masaya, masagana, masigla,
pupunta ka rin para ikaw naman ang magpasaya, magpasigla at magpasagana sa mga salat, sa mga kapos, at sa mga malulungkot. That's why if you are absent from the church, you are cheating the body of the Lord. Hindi laging dahil ikaw ang may kailangan, kundi dapat nating isiping, baka may nangangailangan sa akin. Napakahalaga. Jesus visited the demon-possessed, even called him by his name. Sabi ni Jesus doon sa taong inaalihan ng napakaraming masamang espiritu, ano ang pangalan mo? Isipin ninyong itatanong niyo pa ang pangalan. Gusto talaga ni Jesus ng personal na koneksyon. Pag itanong mo ang pangalan ng isang tao, para mo nang sinabing, sasangkot ako sa buhay mo, sasangkot ako sa problema mo, tutulungan kita. At yan ang ginawa ni Jesus. What is His prescription for dissatisfaction and unfaithfulness or unfruitfulness? Honorable work. Paulit-ulit na nangingisda sila Pedro, paulit-ulit na ginagawa ang same work over and over. Jesus said to them, "Come to me, and I will teach you how to bring in people instead of fish." Matthew 4:19. So sa advanced years nila Pedro, maaaring above middle age na sila, nagkaroon sila ng bagong bokasyon, bagong misyon. Instead of being fishermen, they will be fishers of men. So yung pangangailangan mo for a higher calling, a higher meaning in life. What is life all about? Ibinibigay din yun ni Jesus. Iba't ibang levels of needs. What about Jesus' prescription for captivity, especially to religious law, which was very oppressive? Freedom. Sobrang gapos na gapos, taling-tali ang mga tao sa relihiyon, sa sangkaterbang bawal na imposibleng wala kang mabreak sa isang araw. Jesus warned them, watch out, guard against the yeast of the Pharisees and of Herod. Mark 8:15. Nagbubukas si Jesus ang pinto upang makalaya ang mga tao sa sobrang pagkontrol ng templo at ng palasyo. The Pharisees and Herod. Gipit na gipit, hirap na hirap ang mga tao, kaya binibigyan ni Jesus ng pahinga. One of the teachers of the law of Moses came up and asked him, "What is the most important commandment?" Jesus answered, "You must love God with all your heart, soul, mind, and strength." The second most important commandment says, "Love others as much as you love yourself." Mark 12:28-31. Nang tinanong si Jesus sa dinami-rami ng mga batas na kumokontrol sa buhay ng mga tao kung alin ang pinakamahalaga, ang ibinigay lang niya isa, ibigin mo ang Diyos. At ang isa pang kahulugan niyan, ibigin mo ang iyong kapwa. Hindi niya inisa-isa ang kutakot-takot na do's and don'ts. No more law except love. No more law but grace. At ito ay buong linaw na naunawa at umalingaw-ngaw sa mga katuroan ni Pablo. Romans 6:14, "For sin will no longer be your master, because you are not under the law, but under grace." One of the least understood important teachings of the New Testament is that you are no longer under the law. You are under grace. Kumbaga, hindi ka na nasa ilalim ng kutakot-takot ng mga batas. Ang nangingibabaw at umiira sa iyong buhay ay ang kabaitan, ang pagpapatawad, ang walang patakarang pagtanggap ng Diyos. At hindi ito ang naididiin sa pagtuturo, kundi ibinabalik-balik ang mga tao sa kutakot-takot ng mga batas. Samantalang idiniin na lang ni Jesus is the law of love. Maraming application yan at nasa sa atin kung paano ito ilalapat sa pang-araw-araw na buhay. Pero yun ang binigyan ng diin ni Jesus. Ano ang kanyang payo sa mga pagod, for the tired? Jesus' prescription is rest. Hindi more work. Tired of so many religious or ordinances?
Ang kanyang prescription hindi, kill yourself obeying. Sabi niya, rest. Rest. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders, and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. Matthew 11:28 to 30. Sabi niya, kung napapagod na kayo sa lahat ng mga yan, pagpapahingahin ko kayo. Sa akin kayo sumunod, sa akin kayo makinig, at matatagpuan niyo ang kapayapaan, ang katahimikan, dahil ang ipapapasan ko sa inyo ay magaan. Kakayanin niyo ito. Nakakapagod din na maging relihiyoso kung hindi si Jesus ang naghahari sa puso mo. Nakakapagod maging panatiko pag hindi pag-ibig at kapahingahan ni Jesus ang katuruan, kundi walang katapusang kagagawa at pagpapahirap sa sarili. Alam niyo ni Jesus, kaya ang kanyang ibinigay na payo, sa akin kayo pumunta, huwag sa kanila. Sa akin kayo makinig, huwag sa kanila. Sa akin kayo matuto, huwag sa kanila. Dahil ako'y mababang loob, at sa akin kayo makakakita ng kapahingahan. Padadaliin ko ang inyong buhay, pagagaanin ang inyong mga pasanin. Kaya si Jesus nakakapagpagaling. At para sa mga minamaliit, kinakawawa, for depreciation, ano ang payo ni Jesus at kanyang reseta? Appreciation and affirmation. Yung babaeng makasalanan, binigyan niya ng affirmation. The Canaanite woman, who was even called a dog, was given what she prayed for. The Roman officer got the healing of his servant. When Jesus heard this, he was so surprised that he turned and said to the crowd following him, I tell you that in all of Israel, I've never found anyone with this much faith. Many people will come from everywhere to enjoy the feast in the kingdom of heaven with Isaac, Abraham, and Jacob. But the ones who should have been in the kingdom will be thrown out into the dark. They will cry and grit their teeth in pain. Then Jesus said to the officer, you may go home now. Your faith has made it happen. Right then, his servant was healed. Matthew 8:10 to 13. Isang Roman officer ang pumunta kay Jesus, inilapit ang kanyang alipin na may sakit. At sabi ni Jesus, halika sa bahay niyo at pagagalingin ko. At sabi ng Roman officer, huwag na po. Hindi na kailangan pumunta pa kayo, sabihin niyo lang. Susundin kayo ng karamdaman at aalis siya. At sabi ni Jesus, hindi ako nakakita sa mga Hudyo, sa mga Israelita ng ganitong uri ng pananalig. Kaya darating ang panahon, sabi niya, doon sa kalangitan, ang mga makakasalo ng mga dakilang mga pinuno natin tulad nila Abraham, nila Isaac, nila Jacob, ay hindi mga Israelites, kundi ang mga Gentile na tulad nito. Habang nakikisalo ang mga Gentile na may ganitong pananalig doon sa ating mga ninuno sa kalangitan, itatapon sa kadiliman ng mga Jews, sa mga Israelite, na wala namang pananalig, puro lang relihiyon, pero wala sa kanilang puso. At nung oras din yon, gumaling ang katulong ng lalaking ito. Sa kayabangan, sa pagmamataas, at doon naman ang sagot ni Jesus, moderation and humbling. At ipinamukha niya sa mga Israelites, hindi lang sa episode na ito, kundi sa marami pang bahagi na hindi ko mo Israelites sila ay dapat na silang makatiyak ng buhay na walang hanggan. Na hindi ko mo Hudyo sila ay nakakatiyak na sila ang makakasama sa piging doon sa kalangitan. Sapagkat maraming hindi Israelites, ang pananalig ay sobrang kahanga-hanga at sila pa ang makikisalo kila Abraham doon sa malaking handaan sa kalangitan. Balancing. Jesus was accepting the rejected and reminding those who were proud na wala naman silang dapat ipagyabang at wala silang karapatang ipagyabang. At idinugtong pa niya sa verse 16, Jesus then said, so it is.
Everyone who is now first will be last, and everyone who is last will be first. Yung mga Israelite, nakala nila una sila mahuhuli. At yung mga Gentiles na may pananalig, na akala ng marami ihuli, sila ang mauuna. Balance. Ano naman ang reseta ni Jesus for dishonor? Honor. The woman with the alabaster jar of perfume was dishonored by the people, but was commended by Jesus. Some of those present were saying indignantly to one another, "Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor." And they rebuked her harshly. "Leave her alone," Jesus said. "Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, and you can help them anytime you want. But you will not always have me." She did not what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare me for burial. Truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will always be told in memory of her. Mark 14, 1-9. Isang babaeng sa tingin ng iba ay may masama at madilim na kahapon, nagpunta kay Jesus at binuhusan siya ng pabangong ubod ng mahal. Na-offend ng mga relihiyoso, sabi nila, sayang ang pera. Dapat sana ipinamigay nilang sa mahihirap kaysa sinayang sa ganitong kaluhuan. At sabi ni Jesus, huwag niyo siyang ganyanin. Gusto ko ang ginawa niya. Sa katunayan, hinahanda niya ako sa aking paglilibing. At saan man ituro ang Ebanghelyo, saan man panahon, ang babaeng ito'y gugunitain ng may paggalang. Isang babaeng sa tingin ng mga relihiyoso ay masama. Jesus commended this lady. Do not call anything done in faith as frivolous. Yung iba kasi sobrang praktikal ang pananaw, na-o-offend sila sa isang marangyang pagpapahayag ng pananalig. Subalit si Jesus, hindi narangyaan. Sabi niya, tama lang yan. After all, ako naman ang binibigyan. Bagay lang. Ano pa ang reseta ni Jesus for weakness? Nothing else but empowerment. Isa sa mga weak, socially weak, noong mga panahon na ng kababaihan, lagi silang puwera, laging api, laging kawawa. But Jesus surrounded himself with women in his ministry. In fact, when he went from Galilee to Jerusalem, ang talagang maraming kasama niya yung mga babae. Mga babaeng di siya iniwan hanggang siya ipako sa krus at ilibing. Kaya si Jesus hindi nakakapagtaka, kauna-unahang sa babae nagpakita nung siya'y bumangon mula sa kamatayan. The women who had come with Jesus from Galilee followed Joseph and watched how Jesus' body was placed in the tomb. Luke 23:55. Hindi alam ng mga male disciples kung saan inilibing si Jesus dahil nagtakbuhan silang lahat. Mga babae ang hindi bumitaw at minanmanan nila hanggang nailibing si Jesus. Kaya sila ang nakakaalam kung nasaan ang libingan at sila naman ang nagpunta doon madaling araw pa lang nung pwede nang linisin ang katawan. Kaya sila ang unang nakaalam na nabuhay na si Jesus mula sa kamatayan. Jesus went all over Galilee, teaching in the Jewish meeting places and preaching the good news about God's kingdom. He also healed every kind of disease and sickness. Matthew 4:23. And by now, we are beginning to understand how Jesus healed people. Inuna niya ang kanilang emosyon, ang kanilang damdamin, ang kanilang espiritu, ang kanilang kaluluwa, at buong masunuri naman na gumaling ang mga katawan. Some women who had been healed of evil spirits and all sorts of diseases. One of the women was Mary Magdalene, who once had several demons or 7 demons in her. Luke 8:2. Ano kaya yung mga demonyong nakakubabaw sa kanya na pinalayas ang pag-ibig ni Jesus? Depression, grief, bitterness, fear, anxiety, isolation. Hindi naman lagi pag sinabing demons, ibig sabihin ng isang maitim na taong may mga buntot at sungay at kaliskis at may hawak na malaking tinidor.
This could be a figure of speech. Talinghaga, nagpalaya sa mga demonyo. Ibig sabihin, hindi naman laging masasamang espiritu, mga nagpapahirap sa kanya, sumisira sa kanyang loob, tumatakot, pumupuyat sa kanya, mga alalahanin. As we can see, Jesus first fed physical hunger. Kaya kung may mga sumusunod sa kanyang gusto makinig, pinapakain niya muna, at pag nabusog, magtuturo siya. Jesus first fed physical hunger, then fed emotional hunger, and healed negative emotions by gathering people in an atmosphere of forgiveness, acceptance, love, and fruitfulness. Matapos pakainin ni Jesus ang sikmura, pinapakain niya ang emosyon, pinapagaling ang mga alalahanin, sakit ng loob, pangamba, takot, usig ng budhi. At pagkatapos yun, tinitipon niya ang kanyang mga tagasunod sa isang kapatiran na pinaghaharian ng pagpapatawad, walang patakarang pagtanggap, pag-ibig, at mga gawaing makadiyos. That is the church. Yan dapat ang church, yan ang fellowship. Makakakita ka ng kapahingahan, pag-ibig, pag-unawa, at hindi naman pangungonsinte. Patuloy na pagtuturo, pagtutuwid, hanggang ikaw mismo ang magkusang baguhin ang mga dapat baguhin sa iyong buhay. Pero hindi ginagawang requirement yon. At hindi ginagawang dahilan para kay tiwalag. Sapagkat ang pagbabago is a project between you and God. And the fellowship, the church should be there to assist, to help make it happen, and to make your burden light by accepting you in an atmosphere of love and non-judgment. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe and the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Acts 2:42-47. The Lord increased the number of people who were being saved from hell and also being saved from the oppression of the temple, from the oppression of the Pharisees, from the oppression of the religious. That's why you don't save people only from hell. You also save them from oppressive churches na hindi gumagawa ng tunay na gawain ni Jesus, bagkus ay binabaligtad ang gawain ni Jesus at pinaiiral ang gawain ng mga Pharisees in the name of God. Kaya dapat hubaran ng mga maskara at balat kayo ang mga religious congregations na ang tunay na Panginoon ay mga Pharisees at hindi si Jesus. Na ang tunay na katuruan ay ang katuruan ng mga Pharisees at hindi ng kay Jesus. Paano natin malalaman kung tayo ay nasa isang maka-Jesus na kapatiran? Una, napapahinga ang spirito mo. Natatahimik ka, gumagaling ang iyong emosyon, at hindi ka laging natatakot na baka ikay sipain, tanggalin, itiwalag, husgahan, dahil umiiral ang pag-ibig ni Jesus. Jesus heals. Jesus' acceptance, forgiveness, and love heals, prevents illness, and even relapse. Kung bisa nakakabinat maging relihiyoso, napahinga ka na sana, pero nung na-attach ka sa isang napakahigpit na religious group, nabinat ka tuloy. Subalit, ang pag-ibig at pagtanggap ni Jesus, nagpapagaling at nagpapalaya sa mga sakit, at napapalakas ang tao para umiwas na ma-reinfect ng mga sakit ng emosyon. Jesus' believers and followers are to be like Him, not the Pharisees. If we say we are His, we must follow the example of Christ.
1 John 2:6. So do not do the works of the Pharisees. They only make people sick and tired. They only make people more sick, like the bleeding woman that never got healed until Jesus. Jesus' believers and followers are to do His work, not of the devil. A thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it in its fullest. Jesus, John 10:10. Jesus' believers and followers are to help people heal, be well, and stay well. With forgiveness, acceptance, affirmation, and love. Ang mga mananampalataya kay Jesus ay marapat gawin ang gawain ni Jesus. Tumulong magpagaling ng kapwa, tumulong na ang kapwa ay magkaroon ng kapayapaan, katahimikan, at paglagong espiritual sa pangunguna ni Jesus. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. John 13:34-35. Pag-ibig ang lahat-lahat. At kahit magkamalat-malat tayo, tumugo ang ating tenga, kapapakinig ng pag-ibig, hindi pa rin sapat. Kasi hanggang hindi ito tumatalab, hindi nangyayari, nakikita sa buhay natin, dapat paulit-ulitin at balik-balikan. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If they have sinned, they will be forgiven. James 5:14-15. Pagka daw merong may sakit na isang tao, tawagin ang mga matatanda at nakakatanda sa kapatiran, ipanalangin ng taong ito, at siya'y pahiran ng langis, at siya'y gagaling. Ipanalangin daw siya, at ang panalangin magpapagaling sa kanya, pababangunin siya ng Panginoon mula sa kanyang pagkakaratay, at ang kanyang mga kasalanan patatawarin. Akala ng iba, merong magic power yung oil. Kaya ang gagawin natin, may sakit ka, pahid ng pahid sa'yo ng oil. Na kung aaminin mo naman, di ka naman talaga gumaling. Pero nagagaling-galingan ka kasi para pag hindi ka gumaling, parang wala kang pananalig. Akala nila yung oil may power. No! What heals the person is not the oil, but what happens during an anointing. Pagka anointing ng oil, magtitipon-tipon ng mga pamunuan ng iglesia, ipapanalangin yung tao. Anong ibig sabihin? They will touch him. They will love her, kung siya man ay babae. Kung may kasalanan, patatawarin. Kung may mga pagkukulang, pupunan ng pag-ibig. Kung may mga alitan, magbabati-bati muna sila dahil paano sila magkikita-kita doon at magkakasama-sama. In other words, ang pinaglakip-lakip na fellowship, acceptance, affirmation, touch, fellowship will heal the emotion of the person. At kung may kasalanan man siya, o sino man doon ay patatawarin ng Diyos dahil sa kanilang ginagawang kabaitan at kabutihan, maggagalingan silang lahat. Dahil unang pinapagaling ang kanilang espiritu. Sa mga panahong ito, pag natapat ka sa mga elders, sa mga masihigpit, may sakit ka na, pupuntahan ka pa. Siguro may kasalanan ka, kaya ka nagkasakit, kapatid. Gaganunin ka pa, uusik-usigin ka pa. Paano ka gagaling? Pero ang sabi, ipapanalangin siya. Ibig sabihin, kung sa tingin mo man may pagkakasala, patatawarin mo. Marerenew ang relationship, luluwag ang dibdib, sasaya ang kalooban, gagaling ang katawan. Buong holistic healing yon, hindi lang magic abracadabra, sis bumba, ito ang oil pinahid sa'yo, dapat gumaling ka na. Walang ganon. Hindi nauunawaan yung kultura ng anointing of oil. It is a fellowship. It is a social event. Na ang bunga ay affirmation, gladness, acceptance, therefore healing. Jesus' believers and followers are to help make people's lives easier
and more restful and peaceful by extending to them the love and wisdom of Jesus. Ang tunay na ministry natin sa isa't isa ay pagaanin ang damdamin, ang loob, pasayahin, tanggalin ang lungkot at takot, at bigyan ng pag-ibig ni Jesus. Yun ang ministry. Hindi ang ministry mo mang-usig, mang-sumbong, magmanman. Sino ang luluwag ang dibdib pagka ganon? Uproot the spiritual and emotional cause of many illnesses. Avoid and get rid of negative emotions. Kayo mga kapatid, huwag na tayong lumayo. Ano ang mga kinikim-kim niyan sa loob na nakakapagbigay ng sakit? Ano ang ating mga ugali na lagi na lang tayong maramdamin, lagi tayong nakakahanap ng ipagtatampo, ikakagalit, ikakalungkot? Ano ang mga ugali nating sobrang mareklamo, lagi tayong naghahanap ng mairereklamo sa buhay? Huwag kang magtaka kung marami kang sakit. Ang una nating pagalingin ng ating emosyon. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Ephesians 4:31-32. Families, be more loving, especially to children. Marami mga tao pasaway buong buhay dahil lang kulang sa pagmamahal na tinanggap nung bata pa. Laging naghahanap ng kung ano-anong mga sagot sa mga kailangan niya nung bata pa na hindi natanggap. Be more loving. Laging may nagsasabi, ilan po ba ang pwede maging anak ng tao? Sabi niya pa, depende sa income mo. Sabi niya pa, depende sa ganito at ganon. But the Bible tells you, depende sa kakayanan mong umibig. Bakit ka magkakaanak kung di mo mamahalin? Magluluwal ka lang ng isang tao sa mundo na dahil sa iyong pagkukulang, kalupitan, kasamaan sa kanya, ay gagawin mong monster na walang gagawin sa buong buhay, kundi paghigantihan ng buong mundo. At ang lahat ng taong makakakrus niya ng landas, sasaktan din niya, dadayain niya, pahihirapan niya, kasi yun ang tinanggap niya nung bata siya. So many people are sick, mentally and emotionally sick. Kaya kailangan natin si Jesus para gamutin ang mga dati ng sakit at para iwasan ang mga sakit na dumating. Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. 1 Peter 2:1-3. Maraming mga salita, as isang maiksing salita, ito lang yon. Tanggalin nyo ang lahat ng negative emotions sa inyong puso. Ang hanapin ninyo ay ang malinis na pagmamahal ni Jesus. At ito ang inyong sundan. Total, natikman nyo na naman kung gaano kabuti ang Diyos. So siya na lang ang sundin sa ating buhay. Do not harm or hurt people with words. Mga kapatid, ingatan ang pagsasalita ng bibig. Kumisan sa pagbuka ng ating bibig, marami tayong sinasaktan, dinudurog, pinapatay. Do not harm or hurt people with bad manners and evil deeds. Mga kagaspangan, mga kilos na mga walang pakundangan sa kapwa, nakakasakit. At ang nasasaktan natin, nagkakaroon ng karamdaman at ang kuminsan ang kanilang ganti sa iba, magbigay din ng karamdaman. Kaya dumadami ang ating mga biktima. Do not hurt or harm people with rejection, with too much expectations and burdens, and with criticism, judgment, condemnation, and guilt. Huwag tayong magpabigat sa buhay ng ating kapwa. Tayo ang tumulong para yun ay gumaan. Love heals. Therefore, love people. And help people heal with love. Uproot the secret source of sickness, and it is emotional and spiritual poverty.
mga kasalatan ng damdamin, paghihirap ng loob, ang pinagmumulan ng napakaraming sakit. Be happy. Make others happy. And you and they will be healthier. And very important, brothers and sisters, allow others to be happy. Kung wala kayo sa mood, hindi kayo masaya, matuwa kayo kung may nagtatawa at may masaya sa paligid nyo, hindi yung papagalitan nyo pa dahil wala kayo sa mood. Sa kanila kayo humawa. Matuwa kayong may natutuwa kasi napakaraming lungkot ng buhay. So kung may nakikita kayong masaya, imbes mainis kayo o pigilin sila, makisaya na lang kayo, directly or indirectly. At may mga sakit na hindi makakadapo sa inyo pag kayo'y masaya. Gustong-gusto ng sakit ang mga taong malulungkot, mga taong maiinitin ang ulo, mga taong galit, mga taong reklamador, sila ang kandidatong dapuan ng napakaraming sakit. Tiyakin nyo na hindi kayo kandidato. Wear the love of Jesus in your heart and in your soul and in your body. Ama namin, turuan nyo kaming namnamin, unawain, at ilapat sa aming praktikal na buhay ang kahulugan ng mga ito. Pagbulay-bulayan natin sumandali mga kapatid at gumawa tayo ng pasya na mabuhay ng may kalusugan, huwag umakit na mga sakit at payagan at tulungan na ating kapwa na maging malusog din. And this is through the love and peace that God gives. Lord, as your people sit still before you, teach everyone very practical applications for each one's private life. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang The Secret Source of Sickness. Sa sinapupunan, ako'y iyong kilala. Wala na ngang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat, dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan,
pagsusukat taas, lalim layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako nyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailanman. Ano ang kahulugan ng salitang Ginoo? Ang salitang Ginoo, hindi yan equivalent ng Mister lamang. Kasi yung Ginoo, nagmumula yun sa salitang Maginoo. At nung sinaunang panahon sa Pilipinas, yung mga Maginoo, yan yung mga nobles. No? Ibig sabihin, a male person with nobility of spirit. So, tama ang iyong behavior. Ikaw ay magalang sa mga babae, mapagkakatiwalaan, listo ka, marunong ka maghanap buhay, hindi ka umaasa sa iba, hindi ka sumasandal na lang kahit kanino, meron kang independence, fruitfulness, at mapagbigay ka lalo sa mga may sakit, sa mahihirap, sa mga babae at bata, at maging sa iyong kalaban ay gumagamit ka ng kagandahang asal. Yun ang kahulugan ng Maginoo. Kaya napakasarap na matawag kang Ginoo.
Lumalandas, humahawan, tumapanglaw sa aking daan. Nangunguna, gumagabay sa aking bala ng kapwa. Sa pagdatalyaong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasan ang inyong kapayapaan. Palinimnim ng bituin at liwanag niyang buwan, ay banayad kaya tulog, ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!